Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, nag-aanyaya po sa inyo sa araw na ito ng Friday, Biyernes. At kasama pa rin po namin yung naglilingkod sa inyo sa mga oras na ito dito sa ating programang Global na Tayo. Ang ating mga katuwang sa Master Control, si Mr. Milo Jonela, sa Warka, si Hero, and of course sa ating live streaming si Leo. And of course, ang ating executive producer for today, walang iba kundi si Jerome Toledo. Ang programang Global na Tayo, napapakinggan at napapanood nyo po kami sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live ng Radyo Pilipinas World Service. Sa inyo pong mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, i-download nyo lamang sa inyong mga cellphones, laptops at desktops ang ating PBS Radio app. Gayun din po tayo ay nasusubaybayan at napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng ating mga pasilidad ng United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Okay? At kami po ay ikunyo nasusubaybayan. Lunes ang himpilang ito at ang mga programa sa himpilang ito ay nyo po nasusubaybayan mula Lunes hanggang Linggo. Alas 7 ng umaga nagsisimula ang ating broadcast at nagtatapos ng hanggang alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw the next day. Ganun po kahaba ang ating broadcast hours upang mas maraming marating na mga OFWs at mga Filipinos living and working abroad. Ano man ang oras, umaga, tanghali o gabi, ano man ang time zone nyo, hopefully makarating po kami sa pamamagitan ng ating mga social media platforms at ating sa ating shortwave broadcast. Alright, para po sa araw na ito, ating pong makakapanayam ang Department of Migrant Workers o DMW sa panguna po ni Secretary Hans Leo Kakdak. Sapagkat marami pong mga aktibidad ang Department of Migrant Workers, lalong-lalo na ito pong isinagawa nilang 2025 DMW Migrant Workers Office Command Conference. Gayon din, nagkaroon ng pagkakataon din ang DMW na makasama ang iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno katulad na lang po ng IACAT at ng mga labor attaches natin sa Israel upang pag-usapan naman ito pong mga guidelines patungkol po sa human trafficking na lalong-lalo na nagiging biktima ang ating mga overseas Filipino workers. At aalamin na rin natin yung pong kasalukuyang estado ng ating mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng patuloy na girian sa pagitan ng Cambodia at Thailand, lalong-lalo na po dyan sa pinagtatalo ng border between Cambodia at Thailand. Gayun din po, tayo ay hihingi ng guidance at aalamin natin yung tungkol po dito sa Action Fund. Ito po kasing Action Fund ay para po makatulong sa ating mga overseas Filipino workers, pondo para maibigay na tulong lalo-lalo na pagdating po sa reintegration ng ating mga OFWs, especially doon po sa mga na-repatriate o napauwing mga kababayan natin, land-based man sila o sea-based. When we say sea-based, kung sila man ay seafarer, Ayan, para po sila ay makapagsimula muli dito sa ating bansa, makapagsimula ng maliit na negosyo o anumang pinansyal na tulong na pwedeng ibigay ng Action Fund. Marami po kasing mga nagtatanong tungkol dito sa Action Fund at bakit daw medyo nadidelay ang pagre-release nito. Susubukan din po nating malaman yan, ang mga kasagutan dyan sa ating panayam with the DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kami po ay magbabalik para sa kabuuan ng ating programa makalipas lamang ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number,
Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. And of course, sa puntong ito, kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ang Department of Migrant Workers o DMW. Pero sa pagkakataong ito, nagpaumanhin po sa atin ng ating kalihim Secretary Hans Leo Kakdak dahil biglaan pong nagkaroon ng conference meeting na kinakailangan niyang puntahan, daluhan, kaya't nagpapaumanhin po siya. Pero tayo naman po ay pinaunlakan pa rin ng DMW sa pamamagitan po ng makakasama po natin ngayon, walang iba kundi si Assistant Secretary Regina Gallas. Siya po ang Welfare Services ng DMW, Assistant Secretary Regina Gallas. Magandang umaga po, Asek Gallas. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga po sa lahat ng inyong tagapakinig po. Good morning to everyone. Alright, good morning din po, ma'am. Well, thank you very much for indulging us sa araw na ito. Napatawag po kasi kami for a few topics that needs to be discussed. Pero unang-unang po dun yung Action Fund. Pero bago tayo dumako sa Action Fund, Asek Gallas, meron pang ibang mga activities na isinagawa ang DMW nitong mga nakalipas na araw. Isa na po dyan ay yung tinatawag na 2025 DMW Migrant Workers Offices Command Conference. Nagkaroon din po kayo ng pagkakataon ng DMW na makipag-meeting sa IACAT at mga labor attaché natin sa Israel. Ito naman ay may kinalaman din dito sa pagdating po sa mga principles and guidelines, pagdating po sa tinatawag nating issue patungkol sa mga trafficked migrant workers at mga overseas Filipinos. At gayon na rin yung estado ng kasalukuyang mga kababayan nating OFWs na naapektuhan dito po sa patuloy na girian sa pagitan ng Cambodia at Thailand, particularly dun po sa border na yun. So, Asek Gallas, unang katanungan ko po for today is ito pong layunin. Ano po ba ang layunin ng 2025 Migrant Workers Offices Command Conference? Opo, Sir Ray. Salamat po. Bali po yung Migrant Workers Office Command Conference po, isa po ito sa isang mahalagang activity po ng Department of Migrant Workers. Ginagawa po namin ito sa katapusan ng taon. Pinapa-uwi po natin yung ating mga labor attachés, mga welfare officers po para sa isang linggong pag-uusap po, masinsinang pag-uusap, kasama po ng mga officials ng OWA at ng DMW, syempre po sa pangunguna po ni Secretary Hans Kakdak at sa parte po ng OWA si Administrator PY Kaunan. Mahalaga po kasing mag-usap-usap ang mga labor attachés, magkita-kita po sila, mapag-usapan po yung mga issues ng ating mga OFWs abroad kasi we have 42 migrant workers offices, Sir Ray,
sa buong mundo, no, and magtatayo pa tayo ng maraming offices sa susunod na taon. Nakita naman po natin sa nangyari sa buong taon, napakadami pong mga pangyayari, mga OFWs natin na kinailangan ng tulong. So this year, sir, yung theme po natin yung pagpapaigting ng legal protection po natin sa ating OFWs na nagkakaroon ng problema abroad. So pinauwi din po natin yung mga abogado natin through our action fund na bigay po ng ating gobyerno, no. Yung action fund po na nagkaroon po tayo ng mga lawyers, mga abogado na handang magtanggol, no, diretso sa ating at saka para sa kapakanan ng ating mga OFWs na nagkakaroon ng problema dito sa kanilang mga trabaho or kaya mga personal na mga pangyayari sa kanilang buhay habang nagtatrabaho po sila. So, gusto ni Secretary Hans at ni Admin PY na pag-usapan po, no, ano pa po yung kailangang tulong ng ating mga OFWs. Kaya po marami pong activities yung command conference. Actually, today po yung last day at nagkakaroon po ng masinsinang usapan ngayon yung mga labor attachés at welfare officers. Kasama po si Secretary Hans at si Admin PY. Alright, so 42 migrant workers officers po ang kalahok dyan? Yes, sir. Okay. Opo, sir. 42 migrant workers offices. Sa bawat migrant workers offices, sir, nandun yung labor attaché at ang welfare officers at yung abogado po na ating kinuha para po sa pag-handle po ng mga legal cases ng ating OFW. And you mentioned po, ASEC, regarding action plan, but I will get to that later. Ano po? ASEC Yes, Galias yung action plan. Pero ano po muna ang naging resulta nung command conference at paano ito makatutulong sa mga DMW migrant workers officers natin para mas maayos na serbisyo para sa ating mga OFWs? Opo, importante po siya kasi napag-usapan po yung ano po ba yung humahadlang sa ating migrant workers offices para makapagserbisyo ng mas mabilis para sa ating OFWs. So, syempre po pinag-usapan yung mga normal na transactions po na contract verification, mga OECs po, no, na kailangan po ng ating OFWs. Pero minsan, nababalita naman po nagkakaroon ng challenge ang ating mga OFWs sa pagkuha nun. So, ngayon po usapan po, no, na kung paano po yung digitalization ng mga processes ng DMW, yung online contract verification na sinimulan po sa Dubai. So sabi ni Secretary, susunod na po yung iba't ibang bansa na magkakaroon na po ng online verification. Hindi na po tayo kailangan gumastos yung mga OFWs natin para lang magpa-verify ng contract kung sila po ay babalik din po sa dating employer, sa dating bansa kung saan po sila nanggaling. So, nakita po ng ibang MWOs na pwede pong gawin sa kanila. So, tinutulungan po natin sila ngayon para next year po sila rin magkaroon na rin po ng ganong proseso. Okay. At yung ibang MWOs po natin na wala pang abogado, syempre po, pinagsabihan din po natin sila na dapat po by next year may mga abogado na po sila para po lahat po ng OFW sa buong panig ng mundo mayroon pong magtatanggol po para sa kanila. Pero of course, ASEC Galias, all of this, yung mga directives natin sa ating mga labor attachés, maging sa ating mga migrant workers officers, of course, hindi naman makakakilos itong mga ito hanggat wala silang sapat na funding. Tama po ba? Opo, sir. Opo. Kamusta po ang funding para sa kanila, particularly for next year? Kasama na po ba yan, yung funding na yan sa 2026 budget ng DMW? Opo, sir. Ngayon po, no, syempre, katatapos lang po ng BICAM. Hinihintay rin po namin yung final result, no, official result, kung humingi syempre po kami ng additional na budget kasi po balak po namin magtayo ng mga 10 pang migrant workers offices sa 2026 sa iba't ibang lugar po, lalo sa Asia. Doon sa lugar na medyo nababalita po natin nagkakaroon ng problema ang kagaya po nabanggit nyo kanina yung mga scam hubs. Yes. Wala pa po tayong opisina sa mga areas malapit doon maliban sa Thailand. So parang gusto po talaga ni Secretary na masimulan na at isa po ang Cambodia sa unang magtatayong migrant workers offices pagdating ng 2026. So pero kahit hindi pa po, sir, nandoon ang opisina, meron na po tayong ipapadalang representative para tumulong po sa Philippine Embassy doon sa pagsaklolo doon sa mga nabiktima po ng scam hub. Yun sana susunod kong tatanong kaya lang nabanggit na din ASEC Galias. Kasi nagkaroon, pero okay po yun, nagkaroon kasi kayo ng pagkakataon, ang DMW kasama ang IACAT, at yung labor attaché ng Israel at officer in charge director ng Migrant Workers Protection Bureau.
kung saan natalakay po yung operational guidelines hinggil sa mga kaso ng trafficking migrant workers, particular sa ating mga overseas Filipinos. Maaari po bang malaman kung ano ang highlights ito o yung pagbabago kung meron man sa guidelines hinggil sa kaso ng referral na kinasasangkutan ng mga traffic migrant workers, at saka bakit ba kailangan talakayin o baguhin ang operational guidelines? Opo. Kasi yung sa pag-uusap po kasi nababalitaan po natin na iba't ibang means na po yung pamamaraan para makabiktima ng mga kapwa natin Pilipino. Para naging biktima sila ng human trafficking, pero sa totoo lang hindi naman nila talaga ginustong syempre maging biktima. Nagnanais lang naman talaga silang magkaroon ng maayos na trabaho abroad. Kaya lang may mga sadly po mga kapwa natin Pilipino na ginagawa pong mga iba't ibang paraan para lokohin sila. So kaya nga po yung sa IACAT po sa operational guidelines, kasama po yung referral system na maayos po para po yung pag-assist po natin sa kanila madali po pagdating nila dito. Tsaka po yung iba't ibang agencies po, kasi maraming agencies ang IACAT, alam niyo naman po na handang tumulong pag-uwi. Kaya lang po yung minsan sa haba ng mga proseso na pinagdadaanan ng ating mga biktima pag-uwi, medyo nakakadagdag po sa problema nila yun at sa trauma nila. Totoo. So kami po, nakikiisa po kami doon sa hangarin na ayusin po natin. Kasi kami po yung unang humaharap din sa kanila pagdating, even nga po pa-uwi. Yung Migrant Workers Office natin yung humaharap sa kanila kasama ng Philippine Embassy at Consulate. So gusto natin paiksiin po at mas mabilis po silang maibalik sa kanilang mga pamilya, safe po, at the same time po, ipaglaban po sila para makulong po yung mga gumagawa po ng mga ganong pagkakamali kalaban sa ating mga kababayan po. Okay, so ibig sabihin na as a Galyas, i-streamline natin yung proseso. Opo. Yun. Yes, sir. Opo. Pati po yung assistance na ibibigay sa kanila. Kasi gusto rin po natin na lahat ng pwedeng ibigay na proteksyon at benepisyo po, sa aming banda po, yung Action Fund nga po, we can provide humanitarian assistance and reintegration services for them pagbalik po nila sa Pilipinas. Okay. Sige, pero sa kasalukuyan po, ano ang kalagayan ng mga OFWs natin sa Cambodia, Thailand sa likod ng military operation sa border ng dalawang bansa? Apo, yung ating Migrant Workers Office, wala po tayong MWO sa Cambodia sa ngayon na kagaya po na nasabi ko. Pero yung MWO natin sa Bangkok, Thailand, at ang MWO natin sa Singapore, na sa kasalukuyan ay may jurisdiction sa Cambodia, sila po ay nagtutulong para i-map out po, hanapin kung nasaan yung mga victims po nung scam hubs. Minomonitor po nila yan through the Philippine Embassy sa Phnom Penh. So yung Philippine Embassy sa Phnom Penh po, humihingi din po yan sa atin ng tulong para po mapondohan natin yung pag-uwi. So sa ngayon po na-map out naman na po yung ilan yung nangailangan ng assistance para sa rescue, para po sa repatriation. So pangunahing pong utos naman po ni Secretary, alamin kung nasaan sila. Pangalawa po, siguraduhin na sila ay ligtas po kung nasaan sila. Yung iba po nasa mga nasa kasama na po ng mga organizations like IOM at yung mga NGOs po doon na kumakanlong po sa kanila. Kaya lang po ngayon, meron po kasing protocol sa Thailand and Cambodia para po maitawid po natin from Cambodia to Thailand yung mga victims po na safe at hindi po sila madedetain. So we are, as a government po, we are observing the protocol respectfully. Pero habang pinagdadaanan po yun ng ating mga kababayan, we also make sure na lahat po ng pangangailangan nila ay ready po at handa po nating ibigay. So we are expecting some of the victims to come in batches po, I think next week, if not this weekend. And hoping po na yung karamihan po ay makauwi na po by end of the year. If not po, early January. Pero sa ngayon po, wala pa. We are waiting for for them to complete po yung process ng between Thailand and Cambodia po. And when we say we're expecting yung mga batches po by next week, ilan po kaya ang mga figures natin? Ilan na po ba sa kasalukuyan ang nakatawid na from Cambodia to Thailand at shall we say safely na sa pangangalaga ng ating embahada at ng iba pang mga NGOs? Mga ilan na po ba sila as we speak, ASEC?
Opo. Yung sa border conflict po, no, sa ngayon po, parang marami na pong nag-contact po sa Philippine Embassy. Yung sa scam hubs po sa Myanmar po, no, mga 100 po sila na itatawid po natin din through Thailand. Yung sa Cambodia po ngayon, dahil malayo po yung lugar, magpapadala po tayo, sir, ng rapid response team sa Cambodia very soon. Para po doon naman sa conflict, yun nga pong sa mga naapektuhan ng conflict between Cambodia and Thailand. Sa ngayon po, wala pa pong exact figures. Pero yung sa scam hubs po, mga 100 po silang awaiting repatriation po. At Okay. yung undergo po ngayon sa Thailand, Myanmar protocol po. Yun, okay. And we expect that by next week madagdagan pa, no, Opo. yung tato. Pero wala pang nagre-request ng repatriation pabalik dito sa Pilipinas. Meron pong mga naka-ready na parang next week po mga 20 out of the 100 are expected to return. We are hoping po na actually this weekend, pero baka po abutin next week. Kasi nga po yung proseso ng pagtawid po. Pag immediately naman po pag turnover sa kanila sa ating Migrant Workers Office sa Bangkok, kung kakayanin po within the same day, kung maayos naman po yung kalagayan nila, agad din po silang iuwi ng Pilipinas para po hindi na rin sila magtagal dun sa lugar na yon po. Yeah. Of course, ASEC Cagalias, when we say Action Fund, this is applicable for both OFWs, land-based, maging sa ating mga Filipino seafarers. Yes, sir. Opo, ang Action Fund po ay pondo galing sa General Appropriations Fund po ng Philippine Government. Ito po ay para sa lahat ng OFWs, land-based, sea-based, documented, and even po yung tinatawag nating irregular. Ayun. So, hindi po kailangan na member ng OWA or documented po, no. Ang importante po naming basihan sa Action Fund, siya po ay distressed po, no. May pinagdaan ng problema, kagaya po ng mga victims po ng human trafficking o kaya kinailangan po mag-repatriate. Yun po ay mga conditions po para mag-qualify sa Action Fund. Alright. So, pwede rin yung mga repatriated na mga OFWs, land-based o sea-based. So, kung nagkaroon ng problema, halimbawa sa employer, ano po, sa kontrata. Opo, na-terminate. Okay. Yes po, sir. Opo, na-terminate po o kaya po unfortunately inaabuso ng kanyang employer. So, kinailangan pong, hindi po natapos ang kontrata, kinailangan pong maiuwi. Yun po ay kasama po siya sa kategory ng distressed workers. Okay. Now, ASEC Galias, I do believe na nakakarating din sa DMW itong mga issue o concerns ng ilan nating mga OFWs, mga land-based o sea-based, dito sa pagre-release ng assistance ng Action Fund. Opo, May sir. mga natatanggap po kasi kami without identifying them, kasi medyo nag-aagam-agam sila, baka pag binanggit namin yung kanilang buong pangalan, maka-apekto sa kanila, no, sa kanilang application. Kasi yung iba nag-a-apply pa yata muli, nagtatry pa rin mga ibang bansa, magtrabaho sa ibang bansa. Pero matagal daw i-release yung assistance from the Action Fund. Merong isang nagipag-ugnayan sa akin. I think September pa lang nag-file na siya. Repatriated siya. Isa siyang seafarer, repatriated. Mukhang nagkaroon ng problema yata sa employer. So, na-repatriate siya. September na siya nag-apply na Action Fund. Hanggang ngayon, wala pa silang natatanggap. At hindi lang siya, kundi meron pa siyang ilang mga nasabing kasamahan niya na ganoon din ang sitwasyon. Bakit po tumatagal ang pagre-release ng assistance mula sa Action Fund? Opo, sir, we are aware po, no, sa mga Facebook din po nababasa namin yung mga request po at mga panawagan po na dun sa mga pending po na Action Fund applications. Yun po kasing Action Fund, no, hindi lang po yan sa central office dinidisburse. So, meron pong disbursement din po sa regional offices. So, pilagay po namin, yun pong mga lahat ng nag-file po ng mga request for follow-up or mga complaint po sa delay sa release ng Action Fund, tinatawagan po namin din sila, no, to check
kung nasaan na po saan po sila nag-apply. So karamihan po nakikita naman po namin sa regional offices po namin sila nag-apply. Meron din po sa central office. Actually po yung pondo po kasi na Action Fund, dahil nga po siya ay government fund, so minsan po kinakailangan pagdaanan yung proseso ng liquidation and disbursement. So kailangan po maghintay ng pondo para po magkaroon po ng funds na ibibigay, no? Sa regions po, no, tinawag na po ang pansin ng aming regional offices mismo ni Secretary Hans. Kasi nga po, kailangan pong maayos po muna yung mga liquidation reports, yung validation po ng mga previous disbursements, no, para po mabigyan po sila ng panibagong pondo. Kasi hindi naman po yan malaking pondo na binibigay agad. So we all have to be accountable for the fund. Kaya gusto po ni Secretary maayos po yung pag-account dun sa mga na-disburse na po na pera. So yung mga delays po, no, minsan aminado naman po kami, nagkaroon ng kaunting problema sa mga offices po na nagde-disburse ng Action Fund. So may mga inaayos lang po nga yung mga concerns. Medyo nagkaroon lang po rin ng additional na karagdagang issue dahil nga po tapos na po yung matatapos na po ang taon. So yung ating pondo ay binibigay po natin, no, hinahati natin sa mga regions para po maibigay dun sa mga nag-apply po ng financial assistance. Bukod pa po dun sa mga emergency, kagaya po nga nung sa Cambodia, Myanmar po natin ngayon. So kailangan din po natin mag-allot ng pera para po sa kanilang pag-uwi po dito. Kasi pinupondohan po natin ang kanilang mga tickets. So, naiintindihan po namin at humihingi po kami ng pasensya at kaunti pang pangunawa. Pero sir, hindi naman po ibig sabihin na sila ay nag-file ng follow-up o kaya po nag-file ng complaint or dumulog po sa ating mga kaibigan, kagaya po sa media, para mag-follow up. Wala pong problema, hindi po apektado kung magkakaroon po ng application sa ibang bansa. Hindi po tayo ganun na magtatala. Opo. Hintayin lang po natin siguro by early January, full blast na po tayo ulit kasi papasok na po yung panibagong pondo ng Action Fund. Okay. So magkakaroon na po ulit ng pondo sa regional offices. Pero humihingi po kaming pasensya. Alam ko pong malaking bagay din po yung financial assistance para sa kanila kasi nagkaroon nga po sila ng problema. Pero paunti-unti po ginagawa na po natin ng paraan na makatanggap na po yung mga matatagal na pong naghihintay. Tulad nitong mga nag-file pa ng September and earlier, sa tingin po ba ninyo, kailan nila Ba yung kanilang application? Kasi sa regions po, no, marami pong regions na naghihintay din po ng mga pondo po para po mga nakapila na po ng disbursement. So once ma-release na po yung pondo, dire-diretso naman po yan. Gahanap din po kami ng paraan para mas mabilis po yung release through bank transfer o kaya po digital transfer para hindi na po sila gumastos para pumunta sa aming mga opisina. Sir Ray, kunin ko na rin yung pagkakataon kasi binanggit din po ni Secretary to, no? Reminder lang po sa mga OFWs na nag-a-apply ng Action Fund, wala pong bayad ang pag-a-apply ng Action Fund. Kasi may na-discover po kami na may mga grupo na nananamantala sa ating mga OFWs. Nagsasabi po na tutulungan sila para kumuha ng Action Fund. Tapos kumukuha po ng pera dun sa mga OFWs kapalit nung pag nabigyan na po, kumukuha ng porsyento. Ano ba yan? Kumbaga po. So parang sabi namin, nakakalungkot naman kasi distress na nga po ang ating worker. Tapos lumapit na nga po sa amin, humingi ng tulong. Tapos binibiktima pa po ulit sila para dun sa mga nagpapakita lang po na kunwari nagmamagandang loob. So diretso lang po sila sa amin, sir, mag-apply sa DMW, sa central office, sa regional offices po natin. So maniwala po, yun lang po sa otorisadong mga tao ng DMW mag-apply. Wala pong bayad ang pag-a-apply ng Action Fund. So may maganda tayong mga puntos dito. Ano po, ASEC Galias. Unang-una, hopefully, yung mga nag-file ng September ng Action Fund and earlier, hopefully by January, makuha na nila yung kanilang assistance, no? Opo, yes po. Kung kaya po ng December, ginagawa na po ngayon naman po. Maging counting pasensya na lang po, sir, para by January mas madami na pong pondong available. Magkakaroon na po tayo ng releases. At hindi naman po kami nagbabawas ng listahan. So kung kayo ay nag-apply ng 2025,
marireleasan pa rin po kayo ng 2026. Hindi po yan nagbaback to zero. Ayan. And of course, syempre, wag silang matakot, no? Kasi yung mga nakarating sa amin nangangamba sila na kapag baka nag-file sila ng halimbawa, humingi ng tulong sa media para ma-air yung kanilang sitwasyon mapag-initan sila. Walang ganon. Walang ganon. Wala pong Walang ganon. ganon. Opo. Oo. Wala pong Hindi ganon, ganon. opo. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ang po DMW. ganon. Sinitrace po namin kasi we have 16 regional offices. So tinutulungan din po namin silang ma-map out. Kasi minsan po nag-apply sa isang region, tapos mag-apply sa central office. So parang nakakaano rin po, no? Iniwasan din po natin na madoble yung releases sa isang OFW kasi we can only do so much for our OFWs na distress, and importante po yung pondo para wala pong double availment. So, verify po namin yung mga complaints. So, pag tumawag po yung taga-DMW, nasiguraduhin niyo po na taga-DMW siya para po mabigay yung information. Ingat-ingat din po sa information na binibigay po natin sa Facebook, over Facebook po, no? Mag-verify po kami. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po yun makaka-apekto kung kayo po ay may intention pang mag-abroad at magtrabaho. Alright. And of course, syempre, may susunod kong isang punto na huwag silang magbabayad kahit kanino na Wala nag-aalok ng tulong na makakuha ng action fund. Walang ganun po sa DMW. Wala pong ganon. Kami po ay hindi tumatanggap ng kahit anong parte, bahagi. Hindi ho kami pumuporsyento. Hindi ho kami humihingi ng donation para sa mga nakakatanggap ng action fund. No? Meron po kasi kaming narinig, religious organization pa. Ha? Religious organization pa? Ang humihingi? Opo. Humihingi pa po kunwari donation kasi nai-refer sa DMW. No? So hindi po ganon dapat ang ating pagpakikitungo sa mga OFWs. Hindi po siya fair. Kaya nga po kami ay naghihigpit din po. Sa pag-release, diretso po kami dapat wala po kaming ibang kinakausap kundi ang OFW mismo. So huwag pong maniniwala sa mga ganon po. Okay, hopefully, sabi nga ni ASEC, yung mga nag-file ng September and earlier, maging siguro yung mga nag-file ngayon 2025, ASEC, makukuha na nila, matatanggap na nila by January. Ulitin natin. Inuulit-ulit ko kasi naka-monitor sila sa atin ngayon Opo. Send nyo na lang, Sir Ray, sa amin yung mga pangalan para makita ko na po yung kung nasan po sila, kung saan offices po namin sila. Naibigay ko na rin naman po kanina yung aking Viber number sa opisina niya. Okay. So pwede pong isend doon po sa akin para ma-check ko po. Sige. Yun, narinig mo naman ha. Kay Sanjo, tatago ko siya sa pangalang Sanjo and Friends. Sanjo and Sige Friends. lang, sir, no problem Narinig po. nyo yung sinabi ni ASEC Galias ha, na walang hindi maapektuhan. Kung sino man kasi nagsabi sa inyo na maapektuhan ang application nyo, hindi totoo yun, fake news yun. News po yun, fake news. Fake news yun. Hindi ganun ang DMW. Sa tagal-tagal ko nang ini-interview yung DMW, kasama si Sec Han, si Administrator PY, si Director Anulin ng reintegration ng DMW. Wala pong ganon sa Wala pong DMW. ganun, sir. Mas ina-appreciate pa nga nila kapag nagre-report kayo sa media. Pinaparating naman ng media. Yung tamang report hindi yung exaggerated na report naman na Correct, sir. na yung objective lang na reporting sa DMW. So, maraming salamat po, ASEC Galias. Malaking bagay po itong pinagkaloob niyo sa aming oras, lalo na sa paglilinaw sa mga activities ng DMW, maging dito sa Action Fund. So, may karagdagang impormasyon pa po ba kayong naisiparating sa ating mga kababayan? Go ahead po. Opo, yun lang po, no? So, available po ang mga programa ng Department of Migrant Workers. Pwede nyo pong i-check sa Facebook. Pwede nyo pong i-check sa aming website. Ang aming pong hotline kasama ang OWA po, hotline number 1348, para po sa mga sumbong or mga reklamo or mga problema po ng OFWs. Sa mga pamilya po ng OFWs, tawag po kayo sa 1348. Bisitahin nyo po ang aming regional offices. Handa po kaming tumulong sa inyo anumang oras po. Sama-sama po tayo. Maraming salamat po, Assistant Secretary Regina Galias, ang ating welfare service ng DMW. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Thank you, Sir Ray. Maraming salamat po. At yan, sa pamamagitan ng panayam na yan kay ASEC Galias, naway nalinawan po kayo dito sa issue ng Action Fund kung bakit medyo natatagalan ilabas yung pondo. Pero rest assured, sabi nga ni ASEC Galias,
Kasi merong mga kailangan pagdaan ng proseso ang DMW, lalo na sa liquidation and ano pa. Pero ito po yung sinabi niya, if we can go back to it later on siguro sa programa at sa ibang araw, na rest assured matatanggap po ninyo. Medyo na-delay lang ng konti dahil medyo may problema din talaga sila sa funding. No? Tama nga yung sinabi ng iba nating mga natatanggap na impormasyon na nagkaroon sila ng problema sa funding, hindi dahil walang funding. Ang problema, funding para sa tamang liquidation at process ng liquidation ng pera at verification ng mga tumatanggap. Ngayon, of course, hindi ko alam kung ano yung mga proseso na iyon because it's an internal matter pagdating sa DMW. Pero one thing is for sure, naniniguro sila na by January, if everything goes well, matatanggap nyo na po yung inyong mga request sa Action Fund. Now, kung wala pa rin, at tatapos ang January, wala pa rin, ilang araw na lang naman, January na, no? Kung wala pa rin by January, natapos ang January, wala pa rin, then ipaalam nyo sa amin, sa Radyo Pilipinas World Service, sa programang Global na Tayo, para muli natin silang kakatukin at muli natin silang aalugin para po dito sa Action Fund na ito. Pero tulad na nga sinabi ni Asek Galias, huwag po kayong matakot na magpadala sa kanila ng report, ng reklamo, maging dito sa mga media outlets. At huwag kayong matakot na magbigay. Tulad yan, sa Sanjo and Friends, kay Sanjo and Friends. Okay na ba sa'yo na ipadala ko ang pangalan mo at yung buong pangalan mo at pati yung OEC mo ninyo para matrace ni Asek Galias kung nasaan na nga ba yung inyong request para sa Action Fund. Sana ay huwag kayong matakot sa pangako ni Asek Galias. Ang nangako naman dyan si Asek Galias, na walang magiging reprisal sa inyo kung kayo man mag-a-apply pa uli sa labas ng walang ganon daw po sa Department of Migrant Workers. Hindi yun makaka-apekto ayon kay Asek Galias. Alright? Sige, maraming salamat po. Sana nakatulong po kami kahit papano sa mga queries ninyo at sa mga issues sa Action Fund. Sana po ay nakapagbigay kami ng konting paginhawahan sa inyong isip at damdamin para po dito sa inaasahan ninyong Action Fund, lalo na sa mga OFWs natin in distress at mga na-repatriate, mga pa-land-based man sila o sea-based. Again, sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakaagapay sa Global na Tayo, ako naman po inyong lingkod, Ray Sampanga. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.